Hello, good evening sa mga kagalawan dyan. So nandito tayo ngayon sa Pasig River Esplanade. So nandito tayo sa start ng Phase 4. Ito yung katatapos lang na development dito sa national project na tinatawag na Pasig Bigyang Buhay Muli. Part ito ng Pasig River Urban Development Plan. So yung layunin nito, syempre mapaganda yung Pasig River at ma-connect yung mismong Pasig River papunta din sa ating history. So tumatagusto hanggang Intramuros. So last week nagkaroon ng inauguration. Bali itong part 4 ng or phase 4 ng Pasig River Esplanade ay binuksan. So ito yung dito sa may post office papunta dun sa Arroceros Forest Park. So ito yung dating pangarap ni Yorme na una niyang ginawa na proyekto nung sa Build Manila. So nung 2019 nung naupo siya, bali naging proyekto to ni Yorme nung pinaganda niya yung Arroceros Park. So nilagyan din niya ng Pasig River Promenade. So ngayon naging parte na siya ng isang national project. So mas pinaganda, mas pinalawak. So dumaan to hanggang Arroceros. So tatagusto hanggang Pasig. Ayun ang 25 kilometers tong Esplanade. So syempre pag Esplanade mas malapad yung kalsada, mas malayo yung nararating. So ayun, bali naka-align pa rin dun sa pangarap ni Yorme na malinis ang Ilog Pasig, mabigyan ng mga Manilenyo ng magandang pasyalan. So sa ngayon hindi lang Manilenyo yung makikinabang. So tatagusto Pasig, Mandaluyong, yan, dadaan sa Taguig. So yung mga dinaanan ng Ilog Pasig makikinabang sa proyekto na to. So ngayon nilalakad natin mula dun sa post office side papunta sa Arroceros Forest Park. So wala pang masyadong establishment dito. So dun sa kabila kasi kung napansin natin dun sa mga previous video natin, marami nang nagtitinda doon. So maraming food stand, marami ring mga kung ano-anong tinitinda. So dito sa part na to, dahil bago nga lang, so ayan, mapapansin nyo, hindi pa masyadong marami ang nakatayong mga kung ano-ano. So ito nga pala yung MacArthur Bridge. Yan yung tulay na yan. So dahil malakas ang ulan kanina, walang masyadong tao. Pero last week nung inauguration, marami ring tao. So nung isang araw na pasyal din tayo dito, marami ring tao. So yan, napansin nga lang natin pag medyo malakas ang ulan dito sa part na to, medyo naglalawa. So yan, siguro dapat medyo ma-address din to. So ito nga pala yung LRT 1 railway. So dun sa part na yun is the Carriedo Station. So ang pinakamalapit na station dito sa Arroceros Park is the Manila Central Station. So kung sa mga gustong pumunta dito sa Pasig River Esplanade, para marating nyo yung part ng Arroceros Park, dito lang po kayo bababa sa Central Station ng LRT1. So pwede rin naman kayo bumaba dun sa Carriedo, kaya lang medyo maglalakad kayo, tatawid kayo ng MacArthur Bridge. So dati kung namamasyal kayo sa Arroceros Park, pagdating ng mga 5 o'clock, pinapalabas na yung mga namamasyal dun sa loob. So dahil nagkaroon ng Pasig River Esplanade, ginawa na siyang hanggang 12 midnight. So makakapasyal tayo dun sa loob ng Arroceros Park. Ayan. So itong bridge na to, yung nakikita nyo dyan sa harapan niya, yung mga maraming nagdadaan, is the Manuel L. Quezon Bridge. So ito yung Quezon Bridge, yung baba niyan yung Quiapo Church sa kaliwa. Tapos pagbagsak mo dun sa kanan, ayun, dun nga yung Arroceros Park, yung Metropolitan Theater.
So merong Loton Ferry Station dito. Hindi ko lang alam kung nag-ooperate to dati. Kasi dati ang alam kong Loton is dun sa kabila. Quinta pala yun. Quinta Market Station yun. So ito yung Loton Ferry Station sa mga nagtatanong. So ito yung Quezon Bridge. So wala siyang ilaw ngayon, pero usually may ilaw yan eh. Hindi lang natin alam kung bakit wala. Dahil sobrang lakas nga ng ulan kanina. Baka kaya walang walang ilaw. So dito na nga yung part nung Araceros Forest Park. So ito yung isa sa naging beautification project ni Yorme. So dati nang mayroong Pasig River Promenade dito. Kung natatandaan nyo, kung nagpupunta kayo dito, nakakapasyal tayo dito sa tabing ilog. Yun nga lang, limited nga lang yung time ng pamamasyal dati. Anong napalitan yung mayor, naging ganun yung yung medyo time frame ng pamamasyal. Tsaka nung panahon nun, pandemic, kaya hindi masyadong napapasyalan. So ito naman ngayon, na-connect siya dun sa proyekto ng national government. So hanggang alas 12 ng madaling araw pwede kayong mamasyal dito. So ngayon nga lang malakas yung ulan, kaya siguro walang masyadong tao. So ito yung pinaka last lang of Manila. Kung mapapansin nyo, ito yung bakanting lote na maraming puno. So kita mo, gabing-gabi na nakakapasyal pa rin tayo, diba? So ayan, may mga pathway dito na may ilaw kung gusto niyo mamasyal sa loob ng Forest Park. So may mga comfort rooms din dito na pwede nating magamit. So mga bench para pahingahan. So wala lang talagang tao dahil kagagaling lang sa malakas na ulan. So yun, napakaganda ng proyekto. Kung sakaling tatagos sa Pasig, yun, makikinabang ang marami. Pasyalan, joggingan, yan, banding ng pamilya. So makikita natin. So tapos naging safe pa yung yung riverside, di ba? So yun, nandito tayo sa ayan, sa gate ng Araceros Park. So punta tayo dito sa harap. So yun nga, malapit to sa Central Station ng LRT1. So sa ngayon, dumami na yung mga food stall dito. Naka-ready na kasi since kabubukas lang last week. Siyempre, naghahanda na sila sa mga startup business dito na pwedeng income opportunities. So kung mapapansin nyo, may mga mga stall dito. Wala pa nga lang tinda, pero napansin ko nga maraming nagre-ready. Meron nga ako napansin dito na 4 na lamesa ni Neneng B. So parang siguro pwede ka magpa-reserve dito para kung may plano kang magtinda. Kasi maganda rin tong location kasi malapit sa LRT station. So kung mga pupunta sila sa Pasig River Esplanade, so ito yung muna yung una nilang bababaan. So ito yung pinaka front area ng Araceros. So yan nga yung natatandaan nyo, nung nag-inauguration si Yorme, dito ginanap yun. So ito yung mga stall sa mga negosyante dyan, baka may mga income opportunity. So kontakin nyo na lang yung mga administrator dito sa Pasig River Esplanade, or baka dito to sa City of Manila, itong nakakasiwa nito dahil nasa tapat nga ito ng Araceros Forest. So ito nga yung ilang lamesang nakita natin kay Neneng B. So nagre-ready na rin. So yan. So pag operational na yan, marami-rami rin yung pwede nating bilan. So yun nga pala yung yung sa dulo, yung Central Station ng LRT1. So diyan tayo pwedeng bumaba kung gusto natin pumunta ng Pasig River Esplanade. So that's it for now po siguro.
So thanks and God bless. Samahan nawa tayong palagi ng Panginoon sa ating mga lakad-lakad sa buhay. So keep safe po.